po sa ating Mother Arlene Balangge. Yan. So ako po si Coach Angelica Panganiban. So welcome po sa lahat ng mga bago natin. So nag-start po ang journey ko 5 years ago sa kagustuhan na magbawas ng timbang at hindi ko inaakala na sa pamamagitan ng community, ng healthy breakfast, ng Herbalife Nutrition, ay matutulungan po ako na maging normal o ma-regulate po yung aking irregular menstruation at matulungan ako na mag-stop sa aking bone density problem or therapy kasi po nag-gain po ako ng ½ kilo ng bone mass. Yan. So sobrang grateful po ako sa result ng Herbalife Nutrition products as well as yung community support. Kaya sabi ko kung ano yung na-experience ko, I will give back to my community kasi kulang pa po ng mga wellness coaches dito po sa ating bansa. Okay? So ngayon po, ang goal ko is not just about for myself, for my family, and also for the world na po. No? Kasi people needs nutrition. So ngayon, ang task ko po ay i-share sa inyo yung topic, no? Isa sa mga articles na sinulat po ng ating isa sa napakahusay na doktor, ang chairman po ng Herbalife Nutrition Institute. Okay? So ang topic po is about the universe within, gut bacteria influence our health. Okay? So let me first discuss about ano ba yung tinatawag na microbes. Okay po? So sa human gut po, paki-next slide po. Thank you po. Ang human gut o yung tinatawag nating usually na naririnig natin gut, okay, gut health, okay, ay usually naririnig lang pero most of the Pinoy hindi talaga siya nauunawaan ano yung importansya niya. Okay? So pag sinabi yung different organs, no, commonly ay ang alam natin is the liver, the heart, the brain. Pero did you know that meron po tayong tinatawag na inside our body, there is a field of trillion of microbes or yung tinatawag nating microorganisms. So next po. Okay, so ano po ba ang microbes? Marami pong klase o madami pong genes na pinagmulan ng microorganisms. Pwede siya sa bacteria, pwedeng viruses, meron din pong fungi. Okay? So in reality, ang microbes, meron po yung, sabihin na natin, beneficial sa human being. Okay? So, ang microbes po, it helps po to shape the nutrients to move through the environment. So, ibig sabihin ng environment sa ating pong gut environment. Okay? And also, it produce useful substances po that nourishes po yung tinatawag nating intestines na nagta-travel po sa organs natin and even including our first, sabi natin our brain because our second brain is our gut. So siya po ay interconnected to each other. Okay? So next po. Ayan, so lagi naririnig si gut. Ano ba ibig sabihin yan? This is the gastrointestinal tract. So when you heard about gut, it's not about your intestines. It's not about just your small or your large. It came from first sa oral cavity natin, from the moment na kumain ka, no, going down to your esophagus, at lahat po ng nakikita nyo dito, these are part of our gastrointestinal tract. Okay? So yan. So next po. Ayan. So according po, no, to Dr. David Heaver, marami pong pwedeng pagkakuhanan ng microbes. Usually, kung ikaw ay pregnant person at nag-give birth ka, sa womb pa lang, wala pa po doon yung microbes na tinatawag. Pero on the day that you gave birth to that certain child, doon po na magkakaroon agad-agad ng microbes. So, ibig sabihin niya po, nakashield pa siya. Pero, it depends on the environment kung paano nyo din po inilabas ang bata. For example, for the cesarean people, sila po ay mostly nakakakuha ng microbes through the skin. At mas madami po at high risk yung pagkuha ng mga bacteria from ano po, yung nagpapass through po talaga sa vaginal, yung mga bata, yung talagang lumalabas po sa ina. Okay? So may mga factors po na yes, may DNA na i-inherited, but 70% ay coming from the environment po talaga. Okay? Kaya marami po ngayon
Parang 2 weeks ago, ang pinag-uusapan namin, grabe yung mga nagbubuntis ngayon. 7 months pa lang, parang gustong-gusto na ng mga batang lumabas sa sinapupunan ng nanay. So bakit? May iba nagkakaroon ng high blood pressure yung mga nanay, 'di ba? Nagiinit na yung mga ano nila, yung mga gut health ng mga magulang, even yung mga bata no na aapektuhan. Okay? So 'yon. So next po. So after giving birth, nako-colonize na po talaga yung mga bata from birth to infant, no, less than a year, and then yung mga 1 to 3 years daw, yan yung mga toddler na mga bata, and then child 3+ years, and then teenagers. Sabi po, according to Genetic Science Learning Center at the University of Utah, by the age of 3 ng mga bata, ng mga toddlers, yung microbiome nila profile is about 40 trillion bacteria na. Okay? Is similar to what he or she will have as an adult. So, ibig sabihin, ang pagtaas po ng mga bad bacteria din ng bata is depending on paano mo ginugrow yung iyong anak, ano yung klase din ng environmental cues ng mga bata from the home pa lang. And then going to the school, going to the office kapag nag-aaral na siya, kasi iba't iba pong environment ang pwede nalang makasalamuha. So, kaya hindi rin natin masisi yung mga new moms na hindi pinapahalikan yung mga anak nila, hindi pinapahawakan basta-basta. Okay? Kasi it depends on the environment talaga and also sa kinakain. Okay? So, next po. Ayan. So, ito sa mga nagustuhan ko sa topic ni Dr. David. Sabi niya, about 70% ng immune system ng tao is located around our gastrointestinal tract. So, basically, where your insides meets the outside world. So, ibig sabihin, kung ano nga yung kumakapit from the outside, di ba? So, yun din po what you gonna get going through your insides. Okay? So, in order to process the food that comes through, you need healthy biome or good bacteria. So, if your system is surrounded or yung environment mo is colonized by bad bacteria, example na lang po ganito. 3 years ago, since nagkaroon tayo ng mga fascinating moments, di ba, alam niyo naman na everybody ay nagsuot ng face mask. So, the reason why is because dito yung takip is mouth and the nose, okay? So, mas madali yung contact or pagpe-penetrate ng bacteria going down to your gut health. So, kaya yun siya yung tinatakpan. So, ganun sa sistema natin. Kung ang isang katawan ng tao is exposed na siya sa bad bacteria at may katabi siya na maganda yung kanyang gut, ibig sabihin, balanse yung kanyang bacteria sa katawan. Hindi ibig sabihin mayroong environment na masama, yung isa na healthy is makakakuha din nun. So it depends on the system of a human being. Kung mas malakas yung kanyang immunity protection compared to another one. Okay? So ang bacteria that you have in your gut po and on your body are dependent on genetics. Yan yung sa inherited natin or DNA natin from our parents. Of course, 70% of it nga is galing sa diet, lifestyle, okay? Na ginagawa talaga ng mga, na nakukuha, na from our hands, okay? And your body attracts good bacteria and repels bad kind, okay? So next po. Next po, yan. So ngayon, sabi ni Dr. David Heber, how you affect your microbiome. Sabi ni Dr. David Heber, while fasting, ito po yung oras na tayo ay during nighttime po hindi yung oras na natutulog ka lang. Your body is burning fat to produce ketones for energy. So kapag po ang katawan ng tao is siksik-liglig, ibig sabihin may tanim ka na ng nutrisyon. Kapag night, di ba kanina po binanggit yung pagkagising sa umaga, wala ka ng nutrisyon. Pero, mas malakas po ang panlaban daw ng isang katawan ng tao na nag-undergo ng fasting hour during bedtime kapag ito ay mayroon ng tanim ng vitamins, minerals, protein, good carbs.
Okay? So kaya pagising nito sa umaga, pag nakalanghap na to ng mga airborne toxins, okay, naka-expose na to sa mga microorganisms, mas malakas ang panlabang ng taong ito. At next po. Ayan. Lalo na yung mga tao na nakafocus ang breakfast nila sa tinatawag na high protein meal or balanced nutrition meal. Okay? So next po. Ayan. So pag-uusapan po natin ano yung pinaka-solusyon na pwedeng gawin para po ma-penetrate o ma-colonize po ng good bacteria ang isang gut ng isang tao. So, in reality, wala pong katawan na walang bad bacteria kasi hindi po tayo mabubuhay without the bad bacteria. But the point here is to balance your microbiome, to balance the good and the bad bacteria. Kung ikaw ay mataas na ang iyong bad bacteria sa katawan, all you need to do is to add the Simply Probiotic on your program, okay? The best thing about our Simply Probiotic is that nagbibigay po siya ng 1 billion active probiotic culture per serving. At ang kagandahan nito, unlike the other brands of probiotics, it can deliver up to 70% of cells ay nakaka-survive even that person has a high acidity level. So ibig sabihin, when you drink the probiotics, it can deliver yung bacteria sa katawan natin, it can colonize. Ibig sabihin, malalabanan niya yung kailangan labanan. Okay? And it helps to balance the good and the bad bacteria to improve your digestive system. Okay? Kagandahan sa iyong Simply Probiotics, ito po ay 0 calorie, hindi siya nakakataba. Pangalawa, kahit ilagay mo siya sa malamig, sa mainit, it can survive. Okay? Pangatlo, nakakatulong siya hindi maka-affect sa sugar level ng isang tao kasi wala po itong sugar, okay? And the best thing is that sobrang friendly niya. Even sa 9-month-old kong pamangkin, tinitake niya to. And even sa mga bata, basta magkaroon sila ng discomfort about their digestive system, we're just adding this sa aloe concentrate, pwede din sa tea concentrate natin, and even in a plain cup of water, pwede nyo po siyang ilagay. Okay? So, yan po. So, next po. Ayan. So, sabi po ni Dr. David Heber, our bodies are amazing on their own, but when we make a concentrated effort to impart balanced nutrition and a healthy, active lifestyle, we can become even better version of ourselves. So, totoo po yun. There is benefits po from each other. When you take care of your gut, of course, yung gut mo lalaban din for you. Kapag hindi mo inalagaan yung gut mo, of course, in time na magkaroon ka ng sickness and illnesses, papahirapan ka din po niya. Okay? So, para mag-benefit tayo from each other, we can work so much, we can do whatever we want, we have to taken care of ourselves, our gut, and our lifestyle. So, that's all po from my end, and thank you so much. Back to you, Coach Jessie.